Actually, hindi talaga ako magtatanong. Natulak lang ako. Ang magtatanong yung isa. Nautusan ka? Natulak. Nautusan lang ako. Kaya itatanong ko na lang. Sana hindi ako magkahirap-hirap nito. Kaya yan. Okay. Ganito. Okay. Ang tanong ko ganito. Di ba ang Diyos is all-knowing? Okay. Ang hirap naman. Si Solomon na nalangin. Humingi siya ng wisdom. So, alam ng Diyos na yung hinihingi niya, in the end, magiging masama siya. Tapos maraming mga bagay na masisira. Ang tanong ko doon, kasi all-knowing Panginoon, bakit pa ibinigay sa kanya ng Panginoon na magkakaroon pa siya ng maraming asawa, may mga kabit? Na alam naman ng Panginoon naging masama. So, posible bang mangyari ito sa atin na pag may hinihingi tayo, pwedeng ibigay sa Panginoon, pero magkakasala ka. Di ba? For example, binigyan ka, gwapo ka. For example lang, ngayon, nagamit mo ngayon sa ano, pwede ibigay ba ng Panginoon ng gano'n na alam naman na pwede bang Panginoon all-knowing? Tapos, ang dagdag ko pang natanong doon, i-continuous ko na para yung iba naman. Alam ng Diyos din na ako ligtas o hindi sa aking pagkatayo ngayon. Kasi, Diyos paano to? Predestined na ba ako na hindi maligtas o maligtas? Kasi alam na pala ng Diyos. Ako, hindi ko alam. So, paano? Ano tamang sagot doon? Kasi marami kasi nagtatanong sa akin ng ganun di ba? So, pag ligtas ka na. Pag na-impyerno ka na. So, kailangan pumasok sa Iglesia ni Cristo. So, ganun ang nangyayari. Yun po aking tanong. Okay, salamat, Brother Luloy. So, dalawa po ang tanong, Brother Johnson. Una, ang tanong po niya ay, kagaya ni Solomon, humingi ng wisdom, pwede pala magamit sa pagkakasala. Alam na pala ng Diyos bakit binigay pa niya yung wisdom na ganon. So, nagamit tuloy sa kasalanan. Pangalawa, regarding sa kaligtasan. Ibig sabihin, may kinalaman sa predestination. Ngayon, alam na pala ng Diyos kung sino yung maliligtas sa atin. Okay? Ano bang magandang sagot doon? Kasi parang lalabas, predestination na. Okay, Brother Johnson, Brother Gomer. Yung muna kay Solomon, mga kapatid, kasi yung tanong ay nag-request po siya, tapos binigay ng Diyos, alam naman niyang gagamitin sa hindi maganda, di ba? Something like that. Alam niyo po, mga kapatid, yung pong paghingi nga na pinapayo sa atin ay dapat lalagyan natin ng kung ano ang iyong kalooban. At kapag hindi ho ito naaayon sa atin, ay hindi po talaga ibinibigay ng Diyos. Yung karunungan ni Solomon, actually, bandang huli ay pinili niya yung karunungan kaysa sa kayamanan. At ginamit po niya ito sa tama. Bagaman naligaw po siya, yung kanyang pagiging mayaman, ay yun ang naging dahilan ng kanyang pagkakasala na napakarami pong mga babae sa buhay niya. Subalit bandang huli na-realize niya at ang kanya pong itinataas ay yung ipinagkaloob ng Diyos sa kanya na karunungan. So bandang huli ay nakita at nangibabaw pa rin yung kanyang binigay na karunungan ng Diyos na sa huling bahagi ng kanyang buhay ay yun po yung kanyang pinanghawakan, mga kapatid. Kaya nga sabi niya sa Ecclesiastes ay walang kabuluhan ang lahat. Walang kabuluhan. Lahat ng bagay sa ilalim ng lupa ay walang kabuluhan ang sabi niya. So yan, Brother Gomer. Alam niyo mga kapatid, yung tanong na yan, ang isa sa pinakamahirap na tanong. Sa totoo lang. At ako po ay naging karanasan ko rin yung question na yan na kung alam na ng Diyos. Kasi kung alam na ng Diyos, Brother Jake, na maliligtas ako, o di kahit anong gawin ko ngayon, maliligtas ako, hindi naman magkakamali ang Diyos. So, contrary dun sa free will na pinag-uusapan. Actually, kung natandaan niyo po yung ating nakaraan na leksyon tungkol sa free will, so dito po pumapasok yung free will. Yung sinasagot mo, Brother Gomer, yung pangalawa na niyang yung pangalawa. Okay. Kasi ganun din yun Katulad dun kay Solomon, ipinagkaloob ng Diyos sa kanya yung mga bagay na yun, hindi para ay mapasama siya. But, dahil nga si Solomon, katulad din po natin, ay meron tayong kalayaan na pumili, mag-decide, ibinigay sa atin ito ng Diyos na bilang bilang regalo. Kaya lang, kadalasan ay nagagamit ito doon sa hindi kalooban ng ating Panginoon. So,
yung sa tanong na alam ng Diyos. Of course, wala pong kaduda-duda na alam niya, mga kapatid. Pero yung bang pagkaalam ng Diyos ang magdidetermine ng ating kapalaran, or alam lang ng Diyos kung ano yung pipiliin mo? Kasi kung babaliktarin natin yon, ang ibig sabihin, parang yung kay Solomon. Sabi nung ano itong ibon na to, patay o buhay? So kung sasabihin nung hari na buhay, papatayin niya. Kung sasabihin niyang patay, pakakawalan niya. So nakikita niyo po yung wisdom doon. Ang sabi ni Solomon, nasa iyong kamay. So ang tanong doon, mga kapatid, yung bang foreknowledge ng Diyos ay siyang magdidetermine ng ating destiny? Or yung destiny na yon ay tayo ang pumili, alam lang ng Diyos na yun ang pipiliin mo? Di ho ba, mga kapatid, So, magkaiba po yung bagay na yun. Kasi nga, binigyan tayo ng Diyos ng free will. Kasi, actually, yung bagay na yun, pwede mo pa siyang Halimbawa, habang kinikreate niya si Satanas as Lucifer. Of course, dahil ang Diyos ay all-knowing, alam niya na habang ginagawa niya si Satanas, isang araw ito ay magre-rebelde, something like that. At maaakit yung 1/3 na anghel, tapos yung tao na lalangin ko, tutuksuhin niya. So, ano na yun, magkakadugtong na yun, mga kapatid. Tapos ang susunod na tanong doon ay bakit itinuloy pa niya? Di ba, mga kapatid? Yun ang lalabas na tanong. Kaya nga, yung tinatanong ng ating kapatid na yan, sa totoo lang, sa kaiisip ko po niyan, muntik na po akong mabuang. Kasi wala hong sagot mga kapatid. Hindi po natin masasagot kung ano talaga yung kaisipan ng Diyos, bakit niya po yun ginawa. Okay? Ngayon, ang isang talata na aking maisishare sa inyo, particular sa bagay na yan, dito ay nagsettle po ako sa talata na ito. Sa Romans 12, verse 3. Ang sabi po dyan sa talata na yan, mga kapatid, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip ng kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. So ang ibig sabihin, mga kapatid, yung mga bagay na yun ay huwag na po nating, kasi finite po tayo Ang sabi ng ating Panginoon, yung inyong isip ay hindi katulad ng aking isip, yung inyong mga lakad, hindi katulad ng aking lakad. Kung gaano kataas ang langit mula sa lupa, ganoon kataas ang aking kaisipan. So, hindi po talaga natin maaarok yung kaisipan ng Diyos. Ang tangi lang nating yung ika nga ay konsuelo. Alam po natin, mga kapatid, na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga paraan upang sa katapusan ng kasaysayan ng sanlibutan ito, ay makapiling niya tayo sa langit. Yun po yung nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ibig sabihin, ginawa niya ang lahat, mga kapatid. Kaya nga, kung merong isa man sa atin dito na hindi makakarating sa langit, hindi po kasalanan ng Diyos yun. Yun po ay pinili natin na talagang ganon. Yung pong mga talata, mga kapatid, tungkol sa karunungan ni Solomon na binigay sa kanya ng Panginoon, ay mababasa po natin sa unang hari. Yan. Tingnan nga natin itong mga talatang ito para doon sa mga gustong makita po ito. Una muna yung unang hari 5:12, at binigyan ng Panginoon si Solomon ng karunungan gaya ng kanyang ipinangako sa kanya, at may kapayapaan si Hiram at Solomon, at silang dalaway gumawa ng kasunduan. So, makikita po natin dito yung kahilingan ni Solomon na binigay sa kanya ng Panginoon. At sa 4:29, mababasa rin po natin, sabi diyan, at binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at ikawasang katalinuhan at kaluwagan ng puso gaya ng buhanging nasa tabi ng dagat. So napakatalino talaga ng taong ito. Naligaw siya, subalit nanubalik siya sa Panginoon. Kaya nga marami siyang mga mensahe tungkol sa pagiging walang kwenta ng mga bagay sa ilalim ng araw o sa sanlibutan ito o sa lupang ito.
itinataas po ninyo mga kapatid yung Diyos. Kaya nga sabi niya, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. So, yun lang po.